Mabuhay! Yan! Maraming salamat na po mga kababayan sa inyong oras na ilan sa pinilang kalakbay. Naway safe po ang lahat. Naway naging maayos po inyong Pasko. Ayan. At ngayon pong darating na bagong taon, syempre nag-iisip na po kayo kung paano i-celebrate. Kamis po talaga sa Pilipinas. Siyempre, yung mga fireworks, ingat-ingat din po. Bilhin po natin yung safe. Basta dagdag ingat lang po. At unang-una po ngayon, syempre pagdating po sa social media, ano po ba ang mga iniisip na share? New Year's resolution. Di ba? Napakarami po natin mga New Year's resolution talaga na every year nagkakaroon po tayo. Minsan din na po natin talaga alam kung ano ba yung sinulit ko ng isang taon. Ano ba yung mga pinagsusulat ko. Pero pag pa isa-isa, syempre tatandaan natin. Isa sa sinulat ko nun, syempre, lagi ko po nung hinihiling na sana magkaroon na ng in general na kapayapaan sa puso at isipan ng bawat isa sa buong mundo. At sa sarili ko naman po na yun, yung matapos po yung aking bahagi. Siguro gumawa po ako ng New Year's resolution 2019. Biglaan po yun. Sabi ko, gusto magpatay ng bahay. Wala po talagang plano yung biglaan. Kasi gusto ko pag-uwi ako, meron akong sarili kong space, peace of mind. At wala pong halong kaplastikan. Siyempre, noong mga panahon na iniisip ninyo yung mga sinasabi ng ibang tao, siyempre, sinasabi nga, diba, huwag niyong pansinin mga sinasabi ng ibang tao. Pero para po sa akin, yun po yung maging sandata ko. Yun po yung naging tools ko. Hindi po dapat patunayan sa kanila. Dapat patunayan sa sarili ko na i-challenge yung sarili ko. Subukan ng sarili ko hanggang ang kaya kong gawin. Kung hanggang saan ang kaya kong gawin. O, di ba? Kailangan magkumuha tayo ng risk o subukan natin yung sarili natin kung hanggang saan ang kaya natin. Maraming bagay, syempre, hindi lang po tayo. Habang lumalaki tayo, nahuhusgahan tayo na, wala ka namang mararating. Ang dami mo ang sinasabi. Tapos, ako po kasi mahilig po ako mangarap ng gising. Nanay ko po, saka papa ko, nagjojo ako. Sabihin ko, Papa! Ganyan, Pa, huwag kang mag-alala. Pag papatayo ako ng bahay, doon tayo masaya. Lahat ng gusto natin kainin, kakainin natin. Lahat ng appliances, kompleto yan. Tapos sabihin na ng nanay ko, sira ulo, mag-aaral ka muna mo. Yung nagkakasayang kami ni Papa, nanay ko talaga, spoiler eh. Hindi, ganun lang po si nanay. Sabi, ulo, mag-aaral ka muna, ang dami na, matulog ka na nga. Minsan po sa umaga, mga ganun. Walang kuryente. Kasi nung malit po kasi kami, elementary, siguro hanggang grade 2. Wala po talagang may kuryente. Ginagamit po namin gasera. Garapa po siya. Tapos, yung takip, binubuta pa, nilalagyan ng mitya ng tela. Tapos may gas o kerosene. Tapos sisindihan. Kaya pag nag-aaral pa ako kumakain, yung ilong namin may itim. Magkakain po kami, may gasera. Tapos makikinig lang po kami sa transistor, puro AM po, yung DZRH, makikinig po kami ng Gabi ng Lakim at iba-iba. Wala po kaming TV. Kami pong mga kapatid ay nangangarap. Sasabihin isang kapatid ko, bibili ko kayo ng malaking TV. Nagkato po yun. Siya po yung unang nakapunta sa Finland. Ibang kapatid ko hindi nagsasalita. Yung bunso ko, maraming kapatid namin bunso, marami rin pinapangarap yun. Tapos ako, pag nangarap po talaga ako, may halong katatawanan. Ako po kasing joker, yung mahiling magpatawa pa sa mga kapatid ko sa magulang. Sabi ko, bibili ko, nakita niyo yung mga nasa kapitbahay natin. Nakita yung lampara nila. Social, di ba, binobomba. Kasi pag may gano'n, kahit guys, binobomba, social po yun. Hindi niyo isipin yung mga kuryente. Magkakaroon tayo ng ilaw. Sa aking ilaw natin, mga lamparang magaganda. Mga muebles natin, mamahali, mga gano'n. Mga ganun. Sasabihin ng nanay ko, kumain ka na anak. Kumain ka ba, papalapis ng gutom, baka nilalamig ka.
Sabi naman ni Papa, ito naman, hayaan mo na. Mangarap lang naman, wala naman bayad yun. Bukas matatauhan. Mga ganun po. Pababain na po natin paano. Yun, nang dumating po ako dito sa Finland. Siyempre nag-estudyante, maraming pinagdaanan, nagkatrabaho. Ngayon po nasa isang malaki kong proyekto at isang marketer. Kaya sinabi ko sa isip ko na isang baka talaga magiging for good sa Finland o sa Pilipinas. Pero mas pumasok po sa isip ko, yung pag-uwi po ako sa Pilipinas, hindi ko po iniisip kung sino may iwan sa paggagawa ng bahay, sino mag-aalaga. At ang inisip ko po kasi pag-uwi po ako, makatipid po ako. Hindi, siyempre, naman magtutuloy sa bahay po ng magulang na pinatayo po ng mga kapatid ko. Doon. Pero mas gusto ko po siyempre sariling space para yung mga magulang ko na enjoy din nilang po. Malapit lang naman po, kapitbahay ko lang po yung mga magulang ko. Kaya noong 2020, nung inumpisahan po yung bahay ko, parang tinitignan ko po mula yung paghukay, paglagay ng poste. Ayokong lahat ng halaman o bungang kahoy mapuputol. Tinitignan ko po na totoo ba to? Tapos na siguro sabi ko sa sarili ko, tapos na siguro yung panlalait sa akin ng ibang tao, panlalait sa mga magulang ko, panlalait sa kahirapan namin, panglalait sa pananamit namin. Pumapasok po yung mga ganong bagay. Pero pumasok na po sa isip ko. Sabi ko, Panginoon, maraming salamat po. Kasi yung mga tao po na nanglait po sa amin, umasga po sa pagkatao ko, hinuhusgahan po ka na walang mararating. Sila po yung isa sa dahilan para mas maging matatag po ako sa buhay, magsumikap po ako sa buhay sa sarili ko. Kaya itong New Year's resolution ko nung 2022, patatapusin ko ng 2023. Nung natapos po yung bahay ko, sobrang saya ko po talaga. Nakita ko yung mapapatingin ka na lang sa taas sa sobrang pasasalamat. Tapos yung nanay ko, syempre lagi pong emotional po yun eh. Titignan niya po yung bahay, umiyak po yun. Sabi niya, natupad mo yung pangarap mo, anak, ano. Tapos yung joke kay nanay, ang nanay nyo, di mo malit. Lagi ako nangangarap ng ganto-ganto kompleto sa gamit, ano. Maglalakad na tayo sa tatapakan na natin simento kasi yung kusina pa namin sa baba, balik kami lupa. O, di ba? May naka-tiles pa, social. Batiteres, naka-tiles pa. Anak, ano? Sa napakasaya ng nanay ko noon dahil natupad po yung pangarap ko. Siguro, syempre, kaya binigyan din po sa akin ito ng Panginoon. Kasi yung pinakatayo ko pong bahay, hindi ko po nasabing sa akin lang. Nasabi ko po sa mga kapatid ko, sa atin yan. Kung gusto nyo matulog, gusto nyo tumaya, pag wala ko, dyan muna kayo. Siyempre sa mga magulang ko, di ba? Kung saan nila gustong matulog. Basta, pag wala ko, sabi ko, kayo na bahala dyan. Ganun po ako eh. Nagtatanong lang po ako, malaki na ba yung bunga ng langka? Magagano. Simpleng tanong lang po. Kasi natutuwa po ako eh. Kaya ngayon, papasok ang 2020 po, 2024. Ano yung New Year's resolution ko? Hindi na po sa sarili ko kasi sobrang binigay na po, sobrang dami na po binigay sa akin ng Panginoon. Na minsan nalulula po talaga ako. At alam naman po ng mga taong minamahal ko at pinagmamalasakitan ko na hindi ko po sila matitiis. Ang hiling ko po sana, yung mga tao po ngayon na may pinagdadaanan,
ah, gawin nyo pong sandata para po subukan po yung sarili po ninyo. Kung nasa kakayanin nyo, kung may narinig kayong mga negatibo, gawin po ninyo yun na isang bagay para pastatagin ang sarili nyo at patunayan sa sarili nyo sa ibang tao na kung hanggang saan ang kaya nyong gawin. Mag-focus po kayo sa gusto ninyong gawin at lalo na po sa kailangan po ninyo. Mas mag-focus po kayo sa mas kailangan po ninyo kaysa sa mas gusto po ninyo. Totoo po yan. Hindi po kayo magkakamali at huwag nyo pong kakalimutan laging magpasalamat po sa Panginoon. Pakasamahan nyo po yung mga tao na nakapaligid po sa inyo. Kung hindi man ganun ang pakisama binabalik sa inyo, basta ipakita ninyo na mabuti kayong tao dahil darating ang mga panahon sa mga taong pinakasamahan po ninyo at may mga taong bumabaligtad sa inyo. Yung mga taong pinakasamahan ninyo, niniwala sa inyo, sabutin ninyo, sila pa po yung magtatanggol po sa inyo. Ito po yan. Hindi po kayo kailangan maghiganti isang matang ng api po sa inyo. Hindi po. Bagkus ipagdasal nyo po sila na maliwanagan ang kanilang pag-iisip. Huwag po natin ipagdasal na parusahan ng Panginoon sila dahil sa hindi nilang magandang ginagawa para sa inyo. Dahil alam naman po ng Panginoon kung anong aral po ibibigay po sa kanila. Ang Panginoon po, iniisip pa lang po natin o hindi po nila pa natin iisip. Alam na po ng Panginoon kung ano po ibibigay po sa ating aral o biyaya. Hindi pa po tayo humihiling at may mga panahon na ibibigay po sa atin. Minsan marami tayong tanong, Kuya, Benson, o anak, iho, ginagawa naman namin lahat. Naging mabuti kami sa kapwa. Pero di pa rin umuusad ang buhay namin. Yan po yung bagay na nagpapatunay na mas mahal po kayo ng Panginoon. Kasi mas binibigyan po kayong pagsubok na kayo po yung tao na mas magiging matatag kahit saan po kayo pumunta. Noon nga po, dumating yung panahon na parang tinatanong ko na yung sarili ko. Dumating po yun. Hanggang saan ba talaga kayo? Kaya ko ba? Parang na-question gano'n po yung kakayahan ko. Pero lagi nagbibigay po ang Panginoon na kaya mo, di ba? O nakaya mo. Ngayon pa ba hinto ka ba? Alam mo, magpasalamat ka. Kompleto ka. Kompleto ang buong katawan mo. Hindi ka dapat sumuko. Maging mapagkumbaba ka. Huwag kang maging mapagkataas. Kaya mas hinahangaan ko po talaga yung mga tao na hindi po kompleto yung pangangatawan o may diferensya po sa pangangatawan. Hindi ko po sila ginadjudge o inuhusgan. Ibig sabihin, mas hinahangaan ko po sila kasi sila po yung talaga na makikita nyo po yung determinasyon at lakas ng loob na kaya nilang patunayan sa sarili nila na kung ganito ang tingin na sa ganito ang tingin namin sa amin ng ibang tao na parang iba sa kanila o iba sa lipunan. Hindi. Ibig sabihin, kung normal kayo sa Panginoon, kung normal tayo na tao na Panginoon sa baka, kaya nilang gawin. Para po sa akin, lahat po na nakikita kong tao, normal. Iba-iba lang po siguro yung binigay po sa atin na itsura ng Panginoon. Lahat po tayo may kakayahan. Kaya yung panghuhusga po, wag po nating bigyan ng label o huwag po natin ilagay sa isang grupo na doon lang nababagay ang isang tao. Mali po yun. Kasi ako po bilang tao na sobrang nabully mula nung elementary hanggang nagtrabaho po sa Pilipinas. Hindi ko lang po alam kung bakit siguro masyado lang po talaga siguro kung makisama.
Hindi po ako sanay makapag-away. Sumasagot po ako. Didiretso po ako. Totoo po pala talaga yun, ano? Na ang inggit po sa puso ng isang tao kapag sobra-sobra na kahit tinuring yun na kaibigan na napakatagal, di ba? Sila pa po yung magbabagsak po sa inyo. Pero, wag po kayong susuko dahil nandiyan po yung mga magulang po ninyo o mga taong nagtitiwala po sa inyo. At kung sakaling ano po, wala na po yung mga magulang po ninyo, mga kapatid po ninyo, mahalin niyo po ng sobra-sobra. Ay kit po sa lahat, mas magtiwala po kayo sa kakayanan po ng sarili po ninyo at lagi po kayong kumapit sa Panginoon. Hindi po humihingi ng simpatya, awa, o paghanga. Wala po sa inyo, hindi po. Ito ay binabahagi ko lang po na totoo po, ang buhay ng tao ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Ako po isang tao na hindi po natatakot na mawalan dahil nanggaling po kami sa wala. At kung binibigyan po ako ng Panginoon na dire-diretsong malaking grasya, wala sa wala, at sobrang biyaya, ako po hindi po nagdadamot na tumulong o magbigay ng tahimik po sa aking kapwa. Ayun po ay hindi ko po ginagawa ng content dahil mas naniniwala po ako sa sarili ko na ang pagtulong po sa kapwa ay hindi po isinasa publiko. Yun lang po. Pero hinahangaan ko na po siyempre yung mga ibang content creators na galing po sa kanilang puso ang pagtulong para maging aware po yung mga ibang tao na may mga ganong lugar, may ganong tao na dapat tulungan. Pero wag na po natin pakita yung mga mukha po nila. Yun lang po yung request ko po. Pero nasa inyo po yun, siyempre, sa mga taong tinutulungan, may consent din naman, napakita yung mukha. So, wala pong against po doon. Yun lang po. Ngayon po kasi may nagtatanong sa akin, Kuya, gawa ka rin ng mga ganong content. Sa ngayon, hindi po talaga. Yung pag-vlog ko po nakapokus lang po talaga sa simpleng pamumuhay sa sarili ko po. Kasi gusto ko po, ako na lang po yung bash. Katulad mo ng mga magulang ko, bihira ako na lang pong isama, mga kapatid ko po, bihira lang po. Kasi ayoko pong masyadong may maririnig na hindi maganda. Sa akin na lang po lahat. Kaya ko pong tanggapin nyo kasi maliit pa lang ako hanggang ngayon. Nararamdaman ko po at ramdam ko rin pa rin po ang pagsabi ng hindi maganda sa akin ng ibang tao. Kaya ang gawin po natin, paundarin po natin ang sarili po natin. Paundarin po natin kung hanggang saan po yung kakayahan po natin. Kaya, lalim ko ngayon, ano? Ngalain ba? Dahil lang po. Sobrang nagpapasalamat lang po sa Panginoon. So, sobrang binigay po na biyaya sa akin na hanggang ngayon, sa to lang po, nalulula po ako dahil pagkakaroon po ng sariling bahay, nagkaroon po ng sariling lupa. Dito po ako sa Finland, sa maayos na bansa. May mga kaibigan po dito na napakabubuti. Sa Pilipinas, may mga magmamahal na tao na nandiyan. Yun po yung mga malalaking biyaya. Hindi ko po sinasabi na material na bagay. Hindi po. Plus na lang po yun yung material. Pero yung mga taong nandyan kayo, bumagsak kayo o hindi, nakaalalay sa inyo. Yun po ang hindi dapat mawala po sa inyo. Huwag po kayong magpapadala sa yaman o laki ng pera na nakalagay sa inyong bulsa at nakakalimutan ninyo ang kapwa ninyo na minsan tumulong sa inyo, naging parte ng buhay ninyo at pinagtatanggol kayo. Huwag po. Huwag po kayong magpadaig sa pera. Huwag niyo pong ibahin ang ugali po ninyo dahil po sa pera. Mas masarap pong maging mapagkumbaba. Yan lang po. Yun lang po yung gusto pong share po ngayon dahil magbabagong taon. Naway maging safe po ang lahat. At sa pagpasok ng bagong taon, basta hinihiling ko lang po sa Panginoon
Sa mga pinagdadaanan po ngayon ay magkaroon po ng kaluwag sa mga may sakit. At mahalin po natin yung mga, o gabayan po natin yung mga mahal natin sa buhay na may pinagdadaanan. Dahil tayo pong maasahan po nila. Bigyan po natin silang lakas ng loob, alalayan, at huwag po natin silang ibabagsak, lalo na po sa mga magulang na may mga anak. Encourage po natin ang mga anak po natin, o kaya walang anak, mga pamangkin, na halimbawa pinakita sa inyo yung drawing, o pasang-awa ang nakawang grado sa eskwelahan. Dapat maging proud po kayo. Sabihin niyo po, wow anak, sabi ko naman sa'yo, kayang-kaya mo, di ba? Okay, yan. Huwag niyo sabihin, mas magagaling ka pa kaysa dyan. Huwag pong ganun. Basta ano po yung masaya pinakikita po sa inyo. O kaya nag-aalangan ng anak nyo na pakita sa inyo, ako, bagsak ako. Kasi sabi ni mami sa ni daddy, ni nani, tatay, papa, mama, pag bagsak ako, ganito. Kawawa po ang bata. Kaya, palakasin niyo po yung loob. Halimbawa, may bagsak ang anak niyo. Sabi, huwag ka mag-alala, anak. Itiwala naman kami sa'yo. Ganyan talaga. Kapag kailangan mo ng oras, tanong ka lang dito. Kaya mo yan. Huwag ka mag-alala. Yun. Tapos may drawing. Pakita siya, wow, ang ganda naman ng drawing na anak ko. Huwag niyo naman sabihin, ano ba naman itong drawing na to? Kabayo ba to? O unggoy? Diba gagano na yun? Yung self-esteem, yung tiwala sa sarili ng mga bata, mawawala. Bakit ganun? Kung bunganga ka ng bunganga sa mga anak mo, mga pamangkin mo, o sa mga taong nakapaligid sa'yo, sa mga kapatid mo, ano mangyayari? Yung atensyon nila, aalis ng bahay, maghahanap ng barkada, tapos mas magagalit ka. Imbis na nandito ka sa bahay, mapapakinabangan ka, mas importante sa yung mga barkada mo. Ano mangyayari? Dahil lalong maiipon yung galit ng anak mo. Bakit ganun lagi? Pag uwi ako walang tama. Ginawa ko tama. Pero yung mga ginagawa ko tama, bakit hindi nila nakikita? Yung mga sakripisyo ko, bakit hindi nila nakikita? Diba? Masarap na wala sa isang bahay kasi ang mga gulang ko po ganti. Sinasabi ng nanay ko sa kanang father ko, anak, alam mo kahit hindi kami nakapagtapos, kayo man lang makapagtapos, masunod ninyo yung pangarap ninyo. Hindi naman kailangan sundin nyo na yung pangarap namin. Kahit naman kayo mabuhay nyo yung sarili nyo, masayang-masaya na kami. Napakasarap po na gano'n. Ganun po lagi sinasabi yung magulang ko hanggang sa akin po. Sa amin pong magkakapatid, hinaalalayan niya po. Saka inisip po lagi ng mga magulang ko, ng nanay ko po, na gusto niya maging mas maayos pa yung kaming mga magkakapatid. Pag kinakausap niya, huwag mo kalimutan ang kapatid mo, ganito. Siyempre, pag nakausap niyo mga ibang kapatid, huwag kamalimutan yung mga kapatid mo, ganito. Ano po sinasabi? Hindi na po nila iniisip kung ano yung mas makabuti po sa kanila. Sarap po ng ganun, ano? Kaya, kung kayo naman mga anak, may nakikita kayong hindi maganda sa mga magulang nyo, napapagalitan kayo, minsan okay lang yung minsan lumabas ng bahay, magpahinga, mag-isip-isip, kaysa sumagot. Kapag sagot, minsan lang mga ngatuwiran. Pero wag naman yung tipo na halos isumpa nyo yung mga magulang. Hindi po katanggap-tanggap yun sa Panginoon. Kaya dun sa mga magulang na habang lumalaki po ang anak, o sa kanyang mga tiyuhin, tiyo, na magkasama po isang bahay, mas palakasin po natin yung mga bata o kabataan na habang lumalaki sila, mas masarap po na ipakita po sa nila, sabihin sa kanila na sa tahanan, mas masarap manahan. Ibig sabihin, mas masarap pong manatili dahil may mga taong nagmamalasakit kahit anong oras. May nagagawa silang maganda, nagtatawanan, nagpapalakas ng loob, may nag-aalala, may nagtitiwala, may nakikinig, may nagsasalita, napagsasabihan, humihingi ng tawad, nagpapakumbaba. Sarap po ng ganun, ano? Kasi kapag ang tahanan may kakulungan po, wala namang perfectong pamilya. Kapag ang tahanan laging punong-puno ng
panunumbat, pagdidisiplina, at pagbagsak ng nararamdaman. Yan po isang ditahan, yan po isang bahay. Bahay na nananahan na magkasama ang pamilya pero walang pagmamahal. Kasi ang tahanan po, di ba? Natatawag po isang tahanan kapag may pagmamahal. Sa English nga po, there's no place like home. Di ba? Kaya, ngayon na-realize ko po yung mga ibang kaibigan ko. Bakit kaya minsan na sila makapaglaro parang pag napupunta ka sa kanila, tapos magpupunta ka sa bahay nila, ang saya-saya nila. Kaya naman pala. Sana ganun lagi makikita. Nainggit po ako noon dati sa mga kalaro ko. Hindi po dahil sa masayang pamilya, hindi po dahil sa mga laruan. Mga muebles. Kaya pag uwi po ako, ang nanay ko po sa kapapa ko, inalalakas po nyo. Kaya mag-alala ka, ang kaya niya paglalaki ninyo. Kaya basta diskarte lang. Ganun. Papalakas. Hindi nila kami dinadown. Nasabi nila, huwag kayong mangarap ng mga nakikita ninyong material. Basta paglaki ninyo, pagbatiin niyo yung sarili niyo, kung ano yung kakayahan niyo, kung ano dumarat sa buhay niyo, pasalamatan ninyo. Yun po. Yun po yung sinasabi ng aking mga magulang. Sarap ng ganong pakaramdam. Ano? New Year's resolution. Yan lang po. Sana, ulit ko po, sa lahat po ng may pinagdadaanan po ngayon, sa pag-ibig, sa pinansyal, sakit, relasyon, sa pamilya, sa pambubuli ng kapwa, problema sa teacher, problema sa kapitbahay, problema sa lipunan, naway maging maayos. Ako po bilang isang nabuli, natatakot po ako magsumbong lagi sa magulang ko. Kasi lagi sabihin duwag. Noon po natatakot ako magsumbang sa mga teachers pag nagbully po ako. Pero sa mga bata, ito lang mapapayo ko sa inyo ngayon. Kayo matakot. Magsalita kayo sa mga teachers niyo, sa mga magulang ninyo. Paglaban niyo yung sarili niyo. Hindi ko naman tinuturuan kayo na makipag-away. Ibig sabihin niyo yung totoo. Na kaya nyo rin sinabi, natatakot kayo. Pero isipin nyo rin, siyempre, bata rin yung susumbong ninyo na huwag nyo na lang pong takutin. Gusto ko lang pong sabihin na ganito po yung ginagawa. Maging mabuti pa rin kayo sa pagsumbong. Yun lang, kasi napagdaanan kayo, hindi talaga maganda. Yun. Sa mga kaibigan, siyempre, may naranasan po ako ngayon, kailan lang, na para po sa akin, sa ngayon, gawin niyo pong tunay na kaibigan mga magulang ninyo. Yun lang po. Basta again, pang-apat ko na po beses ko na o pang-lima. Ang New Year's resolution ko po naway sana sa Panginoon inihiling ko na di ba dapat gagawin ko? Kasi New Year's resolution dapat ako gumawa, kumilos para may mabago sa sarili ko. Pero hinihiling ko sa Panginoon na Panginoon sana bigyan niyo po ng lakas ng loob, ng gabay ang mga tao po na may pinagdadaanan po ngayon na hindi po maganda, bata o matanda, sa pinansyal, sakit, sa pamumuhay, sa lipunan, at sa iba pa pong pagsubok o problema na kanilang naranasan. Naway mas maging matatag po sila para pagsapit po ng bagong taon, kahit isang araw man lang po kasama ang pamilya ay maging maayos po ang kanilang pagbukas ng bagong taon. At wag po sana silang susuko. Yun lang po. Yun. Sa bullying, siyempre nagtatanong, Kuya, bakit ganun? Naranasan ko na po yan. Na mas gugustuhin ko na lang nasa bayo kasi mas safe ako. Kasama yung mga kapatid ko sa magulang ko. Minsan di ako lalabas ng bahay. Nasa silong lang ako ng bahay. Naranasan ko po. Minsan magdadahilan ako yung pumasok sa eskwela, nagsasakit-sakitan. Kasi pagdating sa eskwelahan, bubuli na naman ako. Naranasan ko po yan. Pero ang Panginoon,
pinagdadasal ko po sa kanya, naalala ko nung elementary po. Diyos ko, sana po maging mabait na po yung kaklase ko. High school, sa college, gano'n din po. Sana, wag na po silang, wala na pong tao mga gano'n, mabully. Kasi, hindi po kami nakakatid sa mga birthday dahil wala kami mga bagong damit. Baduy po yung mga sinusuot ko dahil mga luma, dahil sinasabi ng nanay ko basta malinis, pagtatawanan, hindi angkop sa grupo. Kaya minsan hindi ako papasok kasi wala akong susuot. Lalo na may mga special event. Hindi ko sinisisi mga magulang ko sa ganun po. Kasi nakita ko po yung kahirapan po namin. Kakulangan, kakapusan. Pero hindi po kami nagutom. Doon lang po ako sa bahay. Mas masaya po. Kasama po yung mga mag-anak kong simpleng buhay namin na lahat kami may kakapusan sa buhay. Yun lang po. Basta kung may New Year's resolution po kayo ngayon, okay lang po yan. Magawa nyo hindi, okay lang po yan. Sarap po kasi na may ganun, ano? May gustong gawin o kailangan gawin. Kami pong nasa abroad. Pagpunta po namin dito, hindi po namin ginustong lahat. Lalo na po yung mga magtatrabaho, mga OFW. Kasi kailangan po namin gawin. Paano po, maraming salamat po. Ano naman sa inyong oras na ilan sa Pinilakalakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. Happy New Year po sa lahat. God bless. Ingat po lagi mga araw. Laban lang.